palalakasin po at tinitiyak ni General Nicolas Torre III, ang bagong PNP Director General, ang pag-responde or pagsuporta sa pangailangan for security ng mamamayang Pilipino. Kasi yung 3 minutes crime response ay palalakasin po. Okay? Kasunod yan ng naunang sinabi na noon na yung 911 ay gagamitin na mula dito sa Metro Manila at sunod-sunod na yan Luzon, Visayas, Mindanao. Para anytime na nangailangan ng sibilyan sa tawag sa 911, mabilis ang responde. And 3 minutes, nandiyan na daw po ang mga kapulisan. Ang gandang balita nito. Sana'y mangyari po ito sa lalong madaling panahon under General Torre. Okay? At maliban po dyan sa 3 minutes crime response na yan, isa rin ho sa kanyang tinitiyak ay ang pagpapatupad ng batas. Rule of law sa lahat ng sektor at mamamayang Pilipino. Karapatang pantao ay kikilalanin. Karapatang pantao ay hindi aabusuhin dahil yan po ang bilin at sinabi ni Pangulong Marcos kay General Torre at kapulisan. Ang karapatang pantao ay mahalagang pangalagaan, huwag itong lalabagin. Kaya iiral ni General Torre at ng PNP ang lahat ng mga batas. Kung merong court order, warrant of arrest, kahit kanino, huhulihin kayo. Kung merong complainant at iimbestigahan at kung may ebidensya, kakasuhan kayo. Laban sa fake news, laban sa pag-aabuso sa kapangyarihan. Yan po ang layunin. Inutusan na po ni General Torre na ang kapulisan ay maging aktibo para dumami ang accomplishment, maraming tulong para po sa mamamayang Pilipino na nangangailangan ng kalinga mula sa PNP. So ibig sabihin, kakaiba, naiba at direkta sa masa ang galaw ng pulis para sila'y proteksyonan. At sana po sa lalong madaling panahon ay ito'y ating maramdaman, pero kailangan ng suporta mula sa mamamayang Pilipino para magtagumpay dito. Ang pagkakatalaga sa isang Major General na PNP at graduate ng Philippine National Police Academy, first time ito, na naging 4-star, naging Director General, ay napakalaking hamon. At alam ni General Torre ang hamon na ito at kanyang gagawin ito. Kung ano ang kanyang ginawa nung siya ay 1-star General, 2-star General, ngayon siya na Director General, mas marami siyang gagawin. Kaya hindi ito pananakot, hindi ito kung anuman, ito ay katapatan sa kanyang serbisyo bilang isang pulis na merong paninindigan. Ang ganda po nitong pagkakahugot na ito ni Pangulong Marcos para sa kanya. Ang kinakabahan lang dito ay yung may mga nakapending na kaso, mga politiko man o hindi. Dahil pag sa oras na lumabas ang warrant of arrest, ay talagang huhulihin sila. Katulad niya si Senador Jinggoy Estrada, na sabi niya ay napaka-arrogante raw nitong si General Torre. Ngayon lang daw nagkaroon ng PNP arrogante. Grabe, kasi simula pa lang arrogante na ang kanyang description. Anong dahilan? Natatakot siya dahil may nakapending siyang graft in corruption sa Sandigan Bayan. Matapos ngang i-dismiss, ibasura ang kanyang motion for consideration o motion na ipawalang sala yung kanyang kaso, binuhay at nabuhay pa. Kaya pag sa oras nagkaroon ng court order ang Sandigan Bayan, ayaw natin pangunahan kung sakali ilabas yan, huhulihin ng PNP si Jinggoy Estrada. At ipapakita ng PNP under General Torre na hindi siya arrogante dahil laging court order, warrant of arrest ang ipinapairal. Ganun pa man, hindi ho sinagot ni General Torre ang ganyang klaseng statement ni Jinggoy Estrada na nagpapatunay lang na tutol si Estrada dito sa panunungkulan at pagkakapili ni Pangulong Marcos sa bagong Director General. So kaabang-abang, ano ang kinakatakot ni Senador Estrada? Ano ang ikakatakot ng mga taong naniniwala sa rule of law? Ang kanilang kinakatakot ay baka sila ang mauna o kasama na pwedeng ipakulong at mahuli kapag mayroong court order o warrant of arrest galing sa korte. Nauna sinabi ko na po na yung high profile, ibig sabihin kilalang personalidad sa politika at anumang grupo, kapag kami warrant of arrest,
at mayroon ng court order, ipinapaaresto yan. Kaya nga si Bantag na hinahanap ng matagal na, si Roque na hinahanap kahit nasa abroad, yan ay hahanapin at hahabulin. Nakipag-ugnayan na ang Pilipinas sa Interpol para sa paghuli kay Roque. At pinalakas pa ang kampanya para naman ipatupad ang warrant of arrest para kay Bantag na dating Director General ng Bureau of Correction na nasasangkot naman doon sa Persilapid case. Ilang taon na yan. So ayan po yung mga nangyayari at mangyayari pa. Aabangan natin. Any comment, reaction, malaya po kayo. Samantala, eto maganda. US, Japan, at Pilipinas, Australia na mga defense secretary ng malalaking bansang ito ay nagkakaisa na nagpahayag na dapat palakasin ang kanilang ugnayan para ho sa seguridad sa South China Sea at kasama na ang West Philippine Sea. Ganun pa man, inamin nila at nababahala sila sa galaw ng China dyan po sa South China Sea na hindi ho pwedeng palampasin ng Amerika, ng Japan, ng Australia at ng Pilipinas. At dahil dyan, nagkasundo po ang 4 na Defense Secretary ng 4 na bansang ito kasama ang ating Defense Secretary na si Teodoro na kanila hong haharapin, pipigilan nila, hindi sila patatakot sa galaw ng China, panghimasok, pagdidikta, pang-aagaw sa West Philippine Sea at paghari-harian dyan sa South China Sea. Yung sinabi po ni Secretary Pete Hegseth ng US, ng Pentagon, sa lahat daw ng mga bansa dito sa Asia, kumastos, maglaan ng pondo para sa pagpapalakas ng depensa. Napakagandang mensahe yan. Ibig sabihin nito, huwag iasa sa kanila lang, huwag iasa lang sa ibang bansa, dapat may sariling depensa ang mga ang ASEAN, especially ang Pilipinas. So, pero nangako rin ang Amerika na sila ay hindi magpapabaya. Katunayan, meron nga silang warning uli sa China na itigil ang harassment, itigil ang panghimasok sa Pilipinas at sa Taiwan dahil hindi papayagan ng Amerika na abusuhin ng China ang mga Asyano, ang mga bansa dito sa Asia na kanilang kaalyado. At hindi papayag ang malaking bansa, Japan, Australia, America at European Union, defense nila na maghari-harian sa mundong ating ginagalawan ang Chinese government, Chinese authority. So yan po yung magandang balita. Hindi tayo nag-iisa mula noon hanggang ngayon kung ano ang pinaninindigan ni Pangulong Marcos, suportado ng international community at ng malaking bansa para ang territory, ang exclusive economic zone ng Pilipinas sa West Philippine Sea ay ipaglalaban. Please like and share, subscribe kung hindi pa.